Nagdalawang isip si Krisha nang ipasa sa kanya ng kanyang stepsister ang nakatakdang lalaki na ipapakasal sa kanya. Si Arthur, isang illegitimate son ng isang mayamang pamilya at ito ay may history ng pagkakakulong, kaya naman ayaw ng kanyang kapatid dito. Ang kanyang kapatid ay isang babaeng mukhang pera. Ngunit inayawan niya ang lalaki maski mayaman dahil sa pagkakaalam nila dito ay masamang tao. Kapalit din ng pag-ako ni Krisha sa kasal na ito ay kapalit ng pagbabayad ng buo sa hospital bills ng kanyang ina. Na-hospital kasi ang kanyang ina at nasa ospital pa din hanggang ngayon. Nangako na babayaran nila ito ng buo once na nagpakasal siya kay Arthur. Nasa isang kumpanya din ang kanyang ama at nagmamay-ari din ito. Ngunit hindi niya maasahan ang tatay niya ngayon dahil nga sa sinusulsulan ito ng kanyang stepmother. Makalipas nga ang ilang araw, dumating na ang araw ng kasal. May magarbo at simple ang ayos ng kasal. Sa isang hardin nila ito ginanap. "You must be the bride," ang sabi ng isang lalaking matangkad, matangos ang ilong at may magandang mata at napakagwapong mukha. Nagmula ito sa kanyang likuran. "Oh yes, and you must be the groom," nakangiti niyang sinabi. Napatitig pa siya dito dahil lalong kumakabog ang kanyang dibdib sa kagwapuhan nitong nakangiti pa. Nakita sila ng kanyang stepmother at stepsister. Lumapit ito sa kanilang dalawa. "Hi, I'm Krisha's sister." Nakangiti at nalibot nito ang kamay kay Arthur na parang nang-aakit ang mga ngiti. Iba na talaga ang ugali nitong kanyang kapatid kaya hindi niya ito nakakasundo. At di niya inaasahan na si Arthur na akala niyang mukhang barumbado ay heto at tinahangaan niya ngayon. Nakipagkamay ito sa tatay niya at sa kanyang stepmother. Nagumpisa na nga ang seremonya ng kasal. Nagsumpaan na silang dalawa bilang isang mag-asawa. "You can kiss the bride," ang sabi ng pari at hinalika ni Arthur sa mga labi si Krisha. Isang mabait na anak at responsable si Krisha. Pagdating ng bahay, "Alam ko na hindi natin ito ginusto parehas, kaya doon ka sa kwarto at dito naman ako sa sofa. At pag nakuha natin ang fund na ipinangako nila, magfa-file na tayo ng divorce pagkatapos nito." Okay, ang tanging nasambit ni Krisha. "At habang asawa mo naman ako, pagsisilbihan kita." Ito ang sinabi niya kay Arthur. Ngumiti naman si Arthur at nahiga na sa sofa. Kinaumagahan, paglabas ni Krisha ay hubad-baro itong si Arthur na nakahiga sa sofa. Napahanga siya sa makinis at maganda nitong dibdib. Pinagmasdan niya muna ito bago niya ito pinaghanda nga ng umagahan. Sabay nga silang kumain, dalawa. Ngayong araw nga ay ang araw ng pag-a-apply niya ng trabaho. Ngunit wala siyang sapat na pera para lumakad at naisipan niya munang ipagbukas ito. Naisipan niya munang isole ang ginamit niyang sandal sa kasal na nirentahan niya nito. At nang makita ng tindera na may kunting gasgas ang sandals, sinabi niyang babayaran niya ito dapat. Pero ang halagang binanggit ng tinderang masungit ay halaga na ng isang bagong sandals. Sa pag-ikot ng kanyang paningin, nakita niya ang sandals na maganda at mukhang mamahalin. Sinabi ng babae sa kanya, "Lalo namang hindi mo kaya yang dahil isa yan sa limited sandals namin," ang sabi pa nito sa kanya. "Hi honey, gusto mo ba yan?" Hindi siya sumagot. Nagulat siya dahil may sumulpot sa kanyang likuran, ang kanyang asawa, si Arthur. "Okay miss, can you wear it for her?" ang sabi ni Arthur nang tumingin sa paa ni Krisha. Ang sabi niya sa babae, "Isusuot mo ba or sasabihin kita sa inyong manager?" Yun nga, at nag-alinlangan namang umupo itong tinderang masungit sa harap ni Krishang nakaupo. "Look, you look perfect. We will pay for it," ang sabi niya. Sabi ni Arthur, nanlaki naman ang mata ng tindera. Hindi niya akalain na babayaran ito ng mga ito. Dahil hinusgahan nga niya kaagad si Krisha dahil sa pananamit nitong napakasimple.
Pagkatapos nga noon ay umuwi na silang dalawa. Sinabi ni Arthur na napadaan lang siya doon kaya naman pumasok siya kasi nakita nga siya nito. Pagka ganoon, pwede ka namang magsabi sa akin para masamahan kita. Because you're my wife now. Salamat Arthur, magsabi ka lang sa akin. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay pinagluto ng dinner ni Arthur si Krisha. Wow, magaling ka palang magluto, ang sabi ni Krisha. Dahil mukhang pang restaurant ang hinanda ni Arthur sa lamesa. Habang kumakain ay nagpatugtog itong si Arthur ng sweet music. Tinuruan kasi ako ng nanay ko dati sa pagluluto. I see. Mas magaling ka pa nga yata magluto sa akin eh. Natapos ang kanilang dinner at inaya ni Krishang sumayaw si Arthur bilang pasasalamat. Sumayaw silang dalawa. Nakahawak sa bewang ni Krisha si Arthur, habang nakalapat naman sa dibdib ang mukha ni Krisha. Naamoy ni Krisha ang hininga ni Arthur na may halong amoy red wine pa. Nagkatinginan silang dalawa hanggang sa nagdampinga ang kanilang mga labi. Tumagal ang eksenang yon. Dahil sa ilang buwan nga silang magkasama na ay nagkahulugan na sila ng loob sa isa't isa. Pagbangon ni Krisha ay wala na si Arthur sa kanyang tabi. Naalala niya ang nangyari kagabi. Ang pagtangpi ng labi nilang dalawa at ang pangyayari sa kanila sa kama. Naibigay niya ang kanyang sarili sa unang pagkakataon. Ramdam niya sa sarili niya at sa puso niya na mahal niya na si Arthur. Samantala, nasa labas naman si Arthur kasama si Conrad. Ito ang isa sa pinagkakatiwalaan niya sa mga negosyo niya at sa kanyang mga ari-arian. Lingid pala sa kaalaman ni Krishna na mayaman pala talaga itong si Arthur. Samantala, lumapit naman itong si Krishna sa kanyang stepmother upang i-update ang bill sa hospital na hindi pa nababayaran. Madaming pinag-usapan at sinabi itong kanyang stepmother. Masakit itong magsalita. Maghihintay ka lang Krishna, balis ka na dito. At dahil sa masamang trato nito sa kanya, ay nakasagot siya. At sinampal nga siya nito. Hindi maitatanggi ang namumula ang kanyang mga pisngi. Pagdating nga niya ng bahay ay nandun na si Arthur. Nagluluto na ng kanilang dinner. Pagtingin sa kanya ni Arthur ay nakita nito at napansin nito na namumula ang kanyang pisngi. Ano nangyari dyan? Honey, ano nangyari dyan sa pisngi mo? Umiwas ang tingin itong si Krisha. Wala. Nauntog lang ako sa pinto, hindi ko kasi nakita eh. Duda nga itong si Arthur sa sinabi niya. Kaya ang ginawa niya ay inutusan niya si Conrad na imbestigahan ang pangyayari at kung saan ito galing. Maya-maya nga ay nagring ang cellphone ni Arthur. Hello sir, sa pamilya pala niya galing si Krisha. Dahil nga sa ugali ng kanyang stepmother, maski ano pang gawin niyang paglalambing sa kanyang ama at iparamdam na mahal niya ito ay hindi niya magawa. Naging kontrolado kasi nito ang kanyang tatay. Dahil nga sa nalamang yun ni Arthur, ay inutusan niya itong si Conrad na gumawa ng paraan upang pabagsagin ang kumpanya ng mga ito. Ilang buwan ang nakaraan at lumipat sila ng tirahan. Isang maganda, simple at malaking bahay. Kumpleto ito sa mga appliances. Ang sabi ni Krisha, wow! Is this yours? Ang ganda naman. Dito na tayo titira? Yes, honey. At ang lahat ng ito ay para sa'yo. Napaiyak sa tuwa itong si Krishna. Bigla niyang niyakap si Arthur. Dahil sa pagbagsak ng kumpanya ng kanyang stepfather at ng kanyang ama, ay gumawa ng paraan itong kanyang kapatid. Tinawagan niya si Arthur isang araw. Pinapunta sa isang hotel. At ang ginawa nito ay nilasing at nilagyan ng pampatulog ang inumin ni Arthur. Pagising ni Arthur ay hindi niya alam ang pangyayari. Pagpunta niya sa bahay at pag-uwi niya kay Krisha ay umiiyak ito dahil hawak-hawak nito ang litrato na magkayakap silang nakahubad. Pinigilan ni Arthur na umalis itong si Krisha dahil lahat ng maleta nito ay dala niya na. Wala akong alam sa pangyayari. Nilapitan ako ng kapatid mo. Inakit niya ako pero hindi ako bibigay. Ang pagising ko na lang, naalala ko nakatulog ako. Pero yan litrato na yan, blackmail yan lahat.
Umalis pa rin si Krisha. Ang balak niya ngayon, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pumunta muna siya sa kanyang kaibigan. Doon muna siya tumuloy pansamantala. Lumipas ang ilang araw at nagpunta naman siya sa ospital sa kanyang ina. Gising na ang kanyang ina. Humalik siya sa pisngi nito habang niyakap niya. Niyakap niya ang kanyang ina at naramdaman ng kanyang ina na siya ay umiiyak. Anak, balikan mo si Arthur. Galing siya dito at sinabi niya ang pangyayari. Mahal na mahal ka niya, anak. Ang sabi niya sa akin, gagawin ka niyang prinsesa. Gagawin niyang prinsesa ang buhay mo. Yun nga at umuwi siya kaagad dahil may iba pang gamit na naiwan sa bahay niya. Pagkatapos noon ay nandun si Arthur. Bigla siyang niyakap nito. Huwag mo akong iwan, Krishna. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam yung nangyari yun. Hindi ko alam kung anong ginawa ng kapatid mo. Hindi pa nga natatapos ang kanyang sinasabi ay biglang hinalikan siya ni Krisha. Magmula nga ng araw na yon ay bumalik sila sa tirahang niregalo sa kanya ni Arthur. Naging masaya ang kanilang buhay. Totoo nga, ginawa siyang prinsesa nitong si Arthur. Nagkaroon sila ng masayang pamilya. Nagkaroon sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. At magmula nun, ay pinaramdam nila sa isa't isa na mahal nila ang isa't isa at walang makakasira pa sa kanilang pamilya.